Hello viewers! Welcome to my personal vlog. This is here for another video, and for today, pag-usapan natin yung aking bukol way back 2021, 2022, 2023 upload. Marami pa din ako nare-receive na message and marami pa ding nanonood sa aking video tungkol sa aking bukol journey. So way back then, hindi pa ako masyado marunong upload dito sa YouTube. So marami pa akong time magawa-gawa ng effects sa aking video. But this time, sasabihin ko na talaga sa inyo loud and clear. Kasi marami din gustong malaman kung ano ginawa ko, napakalaki ng bukol ko, bakit natunaw, at ano ang simula. Ano yung mga pinag-iinom ko. Of course, gusto ko ding ma-share sa inyo dahil alam ko yung feeling na meron kang bukol, nakakatakot talaga. Grabe yung anxiety, grabe yung advanced thinking natin, di ba? Lalo na sa mga nangyayari ngayon na marami tayong nakikita sa paligid and very prone talaga. Marami nagka-cancer na hindi natin kakilala. Alam nyo naman ngayon na pag sa social media sinishare talaga lahat, so makikita natin and meron tayong mga bukol. Grabe, super praning tayo. So ayun na nga, pag-usapan natin ano bang nangyari. Way back 2021, may nakapa ko yung aking bukol sa left side ng aking breast habang nanonood ako ng movie. So wala akong anything na nararamdaman, makirot whatsoever. Bigla ko lang siyang nakapaan, medyo may kalakihan na siya kasi yung bukol ko is medyo flat siya, para siyang 1 peso. Hindi siya yung bukol na maliit, merong ibang klaseng bukol na meron parang munggo or parang seeds, pero sa akin kasi parang malaki siya, parang flat. So nakapa ko siya. So of course, ang initial reaction, grabe, takot ko. Tapos nagtingin-tingin ako ng mga herbal medicine. Syempre wala naman akong pera para talaga magpa-check up, ganun, bibili ng gamot. So hoping pa din ako na madala sa herbal. Nag-research ako kung ano yung mga herbal na iinumin, hoping na mawala lang. Ayun, marami nga akong nasubukan na gamot na ininom na na-share ko din way back then. And of course, ngayon i-share ko din sa inyo. Nasubukan kong kumain ng carrot dahil ang carrot daw is meron daw carotene na naka-reduce ng mga bukol. Basta ang rami kong research na ginagawa dito sa Google, yung mga herbal medicine na makikita lang natin sa surrounding, basta bahay, na hindi natin kailangan ng pera. Of course, walang budget kasi. And then, uminom ako ng turmeric, tapos yung mga patalastas sa radyo na naririnig natin, uminom din ako ng Santon Plus, ng Paragis capsule. Yung Paragis capsule, binili ko sa Shopee, isang box yun. Kasi marami ako nakikita dito sa Facebook or sa YouTube na Paragis yung iniinom nila. Which is feeling ko yung mga herbal na iniinom, effective naman talaga yon. Sa akin lang kasi yung mga nasubukan ko according sa aking research dito na iniinom ko. Hindi ko kasi siya ininom na pang matagalan. Kumbaga, uminom ako and then grabe yung expectation ko na mawala na siya. Ay, sana mawala na. Pero wala ko nakita improvement. Kasi nga, very short period of time ko lang talaga siya nainom. Gaya ng Santon Plus, 'di ba? Iwan ko sa inyo, basta sa amin sa Negros, palagi ko kasi naririnig sa radyo yan, Santon Plus para sa mga bukol-bukol ganyan, makatunaw daw. So, syempre uminom din ako. Uminom ako na isang box. So, wala akong nakita improvement. May nakita ako dito sa YouTube na uminom siya ng Paragis. Yung Paragis na herbal na dahon, uminom din ako niyan. Uminom ako ng banaba leaves. Basta yung fruit na dahon. Wait, isipin ko muna. Parang banaba leaves ata yon. Basta banaba leaves, or kung sa Cebuano, siko. So uminom din ako niya, nagpakuha ako doon sa amin sa farm. Kasi nasa city kami, wala kaming ganun. So uminom din ako, every day akong nilalaga yon, iniinom ko din. Kaso lang yung pag-inom ko din is hindi tuloy-tuloy kasi ang pangit din ng lasa. And then, ano pa ba yung sinubukan ko? Yung carrots, kumakain ako yung hilaw, kinakain ko yan. Tapos nilalaga, kinakain ko din yan. Kasi nga, good for ano daw, para matunaw. Tapos yung turmeric powder, hindi ako nagiinom ng kape last time kasi sabi na, according sa research ko, nakita ko na turmeric is very good. Until, May ko nakapa yung bukol ko. Tapos, syempre, everyday ka na nag-iisip, everyday ka na nag-overthink. Feeling ko lumalaki yung bukol ko, ha. Nararamdaman ko siya na lumalaki. Tapos kumikirot na siya araw-araw. Pagising ko sa umaga, yung kirot niya is bearable naman. Hindi naman siya super kirot. Pero nararamdaman mo talaga na merong something sa dibdib mo na hindi siya normal ba. So sa ano ko lang, hindi ko alam kung super lang ako mag-isip or masyado ka lang na-stress. Kaya yun yung nararamdaman mo. Pero basta
medyo makirot talaga siya na hindi siya normal. Kaya naman, July, nag-decide na talaga akong magpa-check up sa doctor. Gusto ko sana yung doctor na ano talaga specialty sa breast cyst, which is way back then 2021 may kamahalan yun. So meron ako nakilala sa agency, nag-a-apply na ako dito ng Hong Kong ha, tapos na ako ng medical. So sa mga nagtataka dyan bakit ako na dito sa Hong Kong, may bukol ako. Tumubo yung bukol ko after ko medical. Nag-medical ako ng April, tapos clear na ako sa medical, ready to flight, kaya nag-resign ako sa aking work. So by May, nakapa ko yung aking bukol. So siguro pag may bukol ako sususo, siguro wala ako dito sa Hong Kong. Kung na-find out yun before. And then, yun July, nag-decide na talaga akong mag-doctor, magpa-check up sa doctor. So meron din ako nakilala doon sa agency na naging friend ko na hanggang ngayon na meron siyang bukol and naoperahan nga siya sa kanyang breast cyst. So nirecommend niya sa akin yung kanyang doctor. Kaso lang yung doctor niya during that time na specialty sa breast cyst is nandyan sa US. So yung natira doon na substitute sa doctor niya na specialty talaga yung bukol is lalaki. So syempre, nahiya din ako na magpakita ng boobs ko sa mga lalaki, sa lalaking doktor. Kaya sabi ko ay naghanap na lang ako ng ibang doktor. So ang pinuntahan kong doktor before is OBGYN doctor. So pagdating ko doon sa kasi kumikirot na nga siya, 'di ba? So nagpa-schedule ako and yung bayad ko is 600 sa aking check-up sa OBGYN doctor. And very comfortable naman ako kasi babae. So nakahiga ako doon, pinahiga ako. So sabi niya ay oo, may bukol nga. So nag-breast test yung aking doktor, gananon-ganon yung aking breast cyst, kung meron bang iba. So, nag-drawing siya doon sa paper na ito yung boobs ko, tapos dito may circle, ito yung bukol. So, sabi niya sa akin, kailan mo to na may history ka meron kayong history sa breast cancer, yung pamilya mo may bukol, ganito, ganyan. Sabi ko, wala. Sa awan ng Diyos, wala namang history sa breast cancer. So, sabi niya sa akin, niresetahan niya ako ng gamot, yun yung Serapeptase. Serapeptase na pinainom niya sa akin na very effective talaga. Lagi kong i-share dito once na mag-upload ako ng video para sa bukol. Na lagi kong na-mention dito na very effective talaga kasi yun yung reason kung bakit natigil sa paglaki ang aking bukol. Kasi yung bukol ko kasi, iwan ko. Ibang klase yung bukol ko. Laging, parang ang bilis niya lumaki. Parang araw-araw siya lumalaki na lumalaki. Ganon yung nararamdaman ko before. Tsaka, siyempre, pinapaano ko din sa asawa ko. Sabi ko, tingnan mo, oh. Kasi parang, everyday na lang ako nagaganyan. Uy, lumaki ba? Basta grabe kasi iba kasi yung pakiramdam. Parang, hindi mo mapigilan yung sarili mo na everyday hindi hawakan yung bukol mo kung lumaki ba or ano. Basta alam niyo yan na may bukol kayo kasi ganyan din yung nararamdaman ko. So, ayun, binigyan niya ako ng gamot na good for 7 days ba yun? O, binigyan niya ako ng gamot na good for 7 days. Serapeptase, kailangan ko inumin 3 times a day before meal or 30 minutes after meal for 7 days. Sabi niya sa akin, tingnan natin kung makuha pa to, kung madala pa to. Hindi niya ako in-advise ng biopsy or whatsoever kasi yung bukol ko parang fresh pa. Parang bago pa siya, hindi siya matagal. Hindi siya matagal na bago ako nagpa-check up. Kumbaga after May ko nakapa yun, May, June, July. So, after 2 months, nagpa-check up na ako. So, sabi ng doctor, subukan natin kung matunaw pa. So, ayun, binigyan niya ako ng gamot. Tapos, iniinom ko yun for 7 days. Tapos, sabi niya, babalik ka dito after. So, pagbalik ko nga, good news yung sinabi ko sa doctor. Sabi ko, Dok, napaka-effective nga. Kasi nararamdaman ko na yung bukol ko is lumiit siya and then parang nag-soft. Parang unti-unting na-dissolve. Yun yung pakiramdam ko, which is sinabi ko din yun sa doctor kasi nakabalik ako sa kanya ng twice, kumbaga follow-up check-up. So, ayun. So, during that time, na parang patunaw na yung isa kong bukol dito, tapos meron na namang, parang sa kabilang side, meron ako ulit nakapa na medyo makapal na parang feeling ko pabukol din. So, which is sinabi ko din yun sa doctor na, Dok, so dito, so meron din ako nakapa, sabi ng doctor, hindi, fats lang yan. So, sabi ng doctor sa akin, sige, bigyan kita ulit ng another dosage which is 1 buwan, 3 weeks, which is 3 weeks or 15 days, kumbaga twice na sa sabi niya sa akin, tingnan natin kung matunaw ba talaga. Kung i-continue mo inom kasi maganda yung effect sa'yo. So, ayun, kinontinue ko lang na inom. Tapos sabi ng doctor sa akin, bumalik ka dito after. So, ayun,
continue ako ng inom for 2 weeks, additional 2 weeks, kumbaga 3 weeks na from 7 days na naubos ko na yun, binigyan niya ako ulit ng another dosage for 2 weeks, so baga mga 3 weeks na. And then, nararamdaman ko talaga na lumiit yung bukol ko, hindi na siya makirot, basta, kasi dati na malaki siya, na medyo matigas ng konti pero soft na nagmo-move pero parang siya parang siyang unti-unting natutunaw, yun yung nararamdaman ko, unti-unti siyang natutunaw. Kaya hindi na ako bumalik sa doktor, na dapat babalik sana ako for follow-up check-up, pero sabi ko ay hindi na ako babalik kasi sabi ko yung 600 na ibabayad ko sa doktor, ibibili ko na lang ng gamot kasi mahal din yun during that time 23.75, so mahal din yun, kaya yun yung reason kung bakit hindi na ako bumalik sa doktor. And nag-self-medication na lang ako, na ako na lang yung bumibili tas iniinom ko without doctor's ano ba yun? Without doctor's consent or hindi alam ng doktor. Tapos ako na din yung bahala nag-research sa mga ganyan-ganyan. So yun yung ginawa ko. That's why isinishare ko sa inyo na very effective talaga yung Serapeptase na binigay sa akin ng doktor. Kasi yun yung reason kung bakit nag-stop ng laki ang aking suso and lumiit from its size na malaki. Yun lang. So, meron pa tayong part 2. Kung gusto nyong malaman at nanonood kayo, magbibigay ako ng part 2. Bye-bye!